Mga boss, itong isang active speaker na pinaayos sa atin, ito po wala po siyang audio output. So, check natin mga boss, alamin natin kung anong naging problema nito. Itong inaalis ko mga boss ay insulator po ito ng ating mga output transistors. Mga boss, natapos na po nating ayusin itong module nitong ating active speaker. So, dito po siya nagka-problema dito sa board ng kanyang amplifier. So, nasira po ang MOSFET dito sa kanyang negative side. So, ayan, napalitan na po natin. So, ginawa ko na lang po na dalawa ang pinalitan para mabago po lahat. Shortage po ang pagkasira niya mga boss. So, ayan, naputol po ang layout sa board. Dinugtong na lang po natin. Ano nga ba mga boss ang trabaho nitong MOSFET dito? So, itong ating amplifier kasi ay ito isang class H na amplifier. So, mayroon po siyang low volts at saka high volts. So, ayan po, kung makikita ninyo ang kanyang power supply, simula po dito sa kanyang center top ay mayroon po siyang 22 volts for low volt and 44 volts naman para sa kanyang high volts. So, ang trabaho po nitong ating MOSFET ay para siya po ang mag-switch ng ating low at saka high pag nilakasan po natin ang volume. Halimbawa po na-reach po natin ang exact RMS na requirements nitong MOSFET to switch, doon pa po siya magti-trigger para magamit po ang high volts. So, ito kasi mga boss, pag mahina lang naman po ang pagpapa-music natin dito sa ating active speaker ay ito po ang gumagana, itong low volts natin na nasa 22 volts. So, yan po ang voltahe na ginagamit niya sa mahinang pagpapatugtog lang po. So, doon na po siya. Doon na po papasok itong 44 volts once na nilakasan po natin itong amplifier natin. Magti-trigger po itong ating MOSFET. So, yan po ang kanyang trabaho mga boss. Ito mga boss, kabit na natin siya sa kanyang heatsink. Nang maitesting na po natin. Ito mga boss, ititesting na natin. Ayan. So, okay na po ang ating inayos na Rockford na active speaker. So, yun na po sa ngayon mga boss. Maraming salamat.